Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Ako si Rico, 27 years old, isang call center agent sa Mandaluyong. 3 years na ako nakatira mag-isa at sanay na ako sa mga apartment na parang walang kaluluwa. Tahimik, malamig, at ang may pintura kahit ilang taon na. Pero ang Unit 808, ibang klaseng tahimik. Noong una kong tiningnan yung unit, maganda siya. Malinis, mura, at may magandang view ng EDSA lights. Sabi pa nung ahente, "Walang tumatagal dito, sir. Laging nalilipatan. Pero baka swertehin ka." Hindi ko pinansin. Alam mo yung tipong urban legend lang yan na sinasabi ng mga kapitbahay. Paglipat ko, unang gabi pa lang, may narinig akong kumakatok 3 beses. Binuksan ko agad. Akala ko delivery o kapitbahay. Pero wala. Naisip ko, baka hangin lang. Pero paano kakatok ang hangin sa 8th floor? Kinabukasan pag-uwi ko galing shift, may nakita akong sticky note sa pinto. "Don't let her in." Walang lagda. Natawa ako. Akala ko prank lang ng maintenance o mga tenant na trip manggulat. Pero nung sumunod na gabi, kumakatok na naman. Mas malakas. At may boses na babae. "Buksan mo naman. Ang lamig sa labas." Hindi ko binuksan. Pero nang sumilip ako sa peephole, may nakatayo, babae, nabasa ang buhok, nakaputi at nakatungo. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo, hindi siya naglalakad. Parang lumulutang. Sinara kong ilaw. Nagtalokbong ako ng kumot. Hanggang ngayon, ramdam ko yung lamig ng hangin nung gabing yun. Parang may humihinga sa batok ko. Kinabukasan, tinanong ko yung guard. Sabi niya, "Sir, wag mo nang pansinin. Maraming nakakita niyan. Yung dati pong nakakita dyan, babae. Tumalon mula sa balcony. Walang nakakaalam kung bakit." Tinanong ko kung anong unit. "808, sir." Hindi ko na gustong manatili pa. Naisip kong lumipat. Pero bago ako umalis, gusto ko lang magpaalam sa kung sino man yung nandun. Lumapit ako sa balcony. Dinala ko yung cellphone ko, binuksan ng camera. Wala akong nakitang kahit ano. Pero may narinig akong boses sa video. Hindi siya tumalon. Tinulak siya. Nalaglag yung cellphone ko sa sahig. Nang pulutin ko, biglang tumunog ang pinto. "Buksan mo naman." Sumigaw ako. "Umalis ka. Alam kong patay ka na." Tahimik. Walang kilos. Hanggang sa sumilip ako ulit sa peephole. At nakita ko. Ako mismo. Nakatayo sa labas ng pinto. Basa, nakaputi, nakayuko. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagtapos nun. Ang huling maalala ko, nagising ako sa ospital. Sabi ng guard,
Nakita raw ako nakatayo sa balcony ng Unit 808. Sumisigaw sa sarili ko. Pero ito ang twist. Ayon sa mga pulis, yung Unit 808 ay matagal nang sarado. Walang nakatira doon mula pa noong 2018. At ang pinaka nakakatindig balahibo, wala raw reko na nakaregister sa building. Hanggang ngayon, minsan daw may kumakatok sa unit tuwing alas 3 ng madaling araw, 3 beses. At kapag sinilip mo sa peephole, baka makita mo rin ang sarili mo. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!